Sa Maynila, isang simpleng mommy house ang biglang naging sentro ng atensyon. Hindi dahil sa sarap ng lasa nito, kundi dahil sa hinalang ang karneng ginagamit dito ay hindi baka, kundi laman ng tao. Agad na kumilos ang mga pulis. Ang imbestigasyon ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. May mas malaking sindikato sa likod nito. Ngunit kung hindi ang may-ari ng karinderya ang pangunahing salarin, sino ang tunay na utak sa likod ng lahat? Ang maliit na eskinita sa isang lugar sa Maynila ay laging maingay tuwing hapon. Sa dulo ng eskinita, nakatayo ang isang simpleng mommy house na may karatulang kahoy na nagsisimula ng kumupas ang sulat, Mommy House ni Aling Sarna. Kahit hindi marangya, ang karinderya ay halos hindi nawawala ng customer. Ang amoy ng malinamnam na sabaw na umuusok mula sa malaking kaldero sa ibabaw ng kalan ay tila batubalani na nag-aanyaya sa mga tao. Maging ito man ay para lang magpalipas ng gutom o para makipagkwentuhan. Si Aling Sarna, isang babaeng nasa edad 50, ang may-ari at siya ring nagtitimpla ng mami. Medyo mataba ang kanyang pangangatawan at maamo ang mukha. Madalas siyang nakangiti kahit na mas lalong lumilinaw ang mga guhit ng katandaan sa kanyang mukha. Kilala siyang pasensyosa, mapagmahal, at hindi napapagod sa pagsisilbi sa mga suki. Sa tabi niya ay si Rico, ang kaisa-isa niyang anak na binatilyo na. Madalas tumulong ang bata sa paglilinis ng mesa, paghahatid ng mangkok, o simpleng pagbati sa mga customer sa masiglang tono. Rico, huwag mong kalimutang maglagay ng bagong chili garlic oil. Paubos na yung nandyan, sabi ni Aling Sarna habang nagbubuhos ng bola-bola sa mainit na sabaw. Opo, Nay. Ako na po ang bahala, mabilis na sagot ni Rico, kinuha ang bote ng chili garlic at pinalitan ng bago. Ang hapon na iyon ay tulad ng dati, abala pero mainit ang samahan. Naroon si Mang Dario, ang tricycle driver na laging dumadaan pagkatapos mamasada. Naroon din si Ating Tina, ang naglalako ng gulay na mahilig makipagbiruan kay Rico. Ilang estudyante sa kolehiyo ang madalas ding pumunta, lalo na tuwing weekend. Ang maliit na karinderya ay tila naging tagpuan ng iba't ibang tao. Gayunpaman, may isang bagay na madalas pag-usapan ng palihim. Ang lasa ng bola-bola ay itinuturing na kakaiba kumpara sa ibang tindahan. Mas makunat, mas malinamnam, at ang sabaw ay may kakaibang aroma. Ang ilang customer ay nagbibiro pa, baka naman may secret recipe kayo dyan, Aling Sarna. Tuwing naririnig ang biro na iyon, tumatawa lang ng mahina si Aling Sarna at sasabihin, ang sikreto ko lang ay isa, nagluluto ako ng may puso. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bagay na nagpapabagabag kay Aling Sarna. Nitong mga nakaraang araw, nakakakuha siya ng supply ng karne sa mas murang halaga mula sa isang supplier na nagngangalang Jojo. Ang lalaking iyon ay simple lang manamit, madalas magdala ng karne sa itim na sako at naghahatid sa karinderya tuwing 2 o 3 araw. Pakiramdam ni Aling Sarna ay napakaswerte niya dahil nakakakuha siya ng murang presyo. Mula kasi noong pandemya, patuloy ang pagtaas ng presyo ng baka. Dahil dito, nakakapagtinda pa rin siya ng mami nang hindi nagtataas ng presyo, kaya nananatiling marami ang kanyang suki. Ngunit ng hapong iyon, hindi niya maipaliwanag kung bakit may kaba siyang nararamdaman. Naalala niya noong huling naghatid ng karne si Jojo. May kakaibang amoy na masangsang, bagaman nawawala rin ito kapag naluto na. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito, iniisip na baka guni-guni lang niya. Aling Sarna, pa-order pa ng isa, sigaw ni Mang Dario na nakaupo sa mahabang bangko. Opo, sandali lang, Mang Dario, sagot ni Aling Sarna habang nakangiti at nagmamadaling magsali ng mainit na sabaw. Pinagmasdan ni Rico ang kanyang ina ng maigi. Alam niyang nitong mga nakaraang linggo ay madalas na balisa ang ina matapos tumanggap ng karne mula kay Jojo. Pero hindi siya naglakas loob na magtanong ng diretsyo, takot na mapabigat ang sitwasyon. Nay, bakit po kayo madalas tulala ngayon? Tanong ni Rico habang nagpupunas ng mesa. Natigilan sandali si Aling Sarna bago ngumiti para pagtakpan ang kanyang pagkabalisa. Wala ito, anak. Baka pagod lang. Bumaba na ang gabi at lalong napuno ang karinderya. Ang malamlam na ilaw sa kalsada ay nagbigay ng payapang atmosfera. Ang ilang customer ay ganadong-ganado sa pagkain ng mami, may mga umu-order pa ng extra. Pero may isang bagong customer. Isang estrangherong binata na nakaupo sa sulok, nakatitig sa isang mangkok ng mami na may pagtataka sa mukha.
Paminsan-minsan ay yumuyuko siya at sinusuri ang laman ng mangkok ng maigi. Ang binata ay si Bino, isang law student sa kalapit na unibersidad. Napadaan lang siya, pero ang amoy ng sabaw ay nakaakit sa kanya kaya siya huminto. Sa unang subo, napakunot ang kanyang noo. Masarap ang lasa, pero ang tekstura ay kakaiba sa karaniwang bola-bola na kinakain niya. Lumapit si Aling Sarna, nakangiti ng magiliw. Kamusta, iho? Masarap ba? Ngumiti si Bino ng magalang. Opo, Nay. Masarap. Kaso medyo kakaiba lang. Masiksik yung bola-bola. Tumawa ng mahina si Aling Sarna, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Secret recipe yan ng kusina, iho. Kung nagustuhan mo, balik ka ulit. Tumango lang si Bino. Gayunpaman, ang isip niya ay napuno ng mga tanong. Pakiramdam niya ay may hindi karaniwan sa mangkok ng mami na iyon. Sa labas ng karinderya, umiihip ang hangin ng gabi dala ang lamig. Ang masikip na eskinita ay maingay pa rin sa kwentuhan ng mga residente, tawanan ng mga bata, at tunog ng mga motor na dumaraan. Walang nakakaalam na ang init ng Mami House na iyon ay malapit ng yanigin ng isang balitang magpapagimbal sa buong Maynila. Nagtapos ang gabi sa ngiti ni Aling Sarna na pilit kinukumbinsi ang sarili na maayos ang lahat. Pero ang anino ng pangamba ay lalong kumakapal sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang isang maliit na hakbang ng pagtanggap ng murang karne mula kay Jojo ay hihila sa kanya at sa kanyang anak sa isang malaking trahedya. Nang gabing iyon, matapos sumubo ng ilang beses, naramdaman ni Bino na may sagabal sa kanyang dila. Sa una, akala niya ay piraso lang ng litid o cartilage, bagay na karaniwang nakikita sa mga processed meat. Ngunit nang nguyain niya ng mas maigi, ang bagay na iyon ay matigas at matalim, hindi kasing kinis ng tekstura ng karne. Bigla siyang tumigil sa pagnguya, ibinaba ang kutsara, at maingat na inilabas ang maliit na bagay mula sa kanyang bibig. Sa kanyang palad, nakita niya ang isang maliit na piraso na maputla at kulay abo. Mukha itong kuko ng tao na naputol. Natigilan si Bino, kumabog ng malakas ang dibdib niya. Matagal niyang tinitigan ang bagay na iyon, umaasang nagkakamali lang ang kanyang mata, pero ang kurbadong hugis nito ay masyadong malinaw para magkamali. Iho, may problema ba sa mami? Tanong ni Aling Sarna na lumapit ng may pag-aalala. Agad na isinara ni Bino ang kanyang palad, sinusubukang huwag gumawa ng gulo. Tumingin siya kay Aling Sarna at pilit nang umiti ng pabalat bunga. Wala po, Nay. Naanghangan lang po. Naparami ata ang chili garlic. Nakahinga ng maluwag si Aling Sarna. Salamat naman kung ganun. Dahan-dahan lang, iho. Baka sumakit ang tiyan mo. Tumango si Bino pero magulo ang isip niya. Itinago niya ang piraso gamit ang tissue at ibinulsa sa kanyang pantalon. Pagkatapos noon ay nagbayad siya agad at umalis sa karinderya ng nagmamadali. Sa biyahe pa uwi, puno ng tanong ang kanyang isip, posible kayang nagkataon lang ito o totoo. Kuko ng tao ito. Kinilabutan siya sa naisip. Pero ang kanyang pagiging mausisa bilang estudyante ng batas ay nagtulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Samantala, nanatiling abala ang karinderya ni Aling Sarna. Ang mga customer ay masayang nagkukwentuhan, walang kamalay-malay na may natuklasan na. Abala si Rico sa pagliligpit ng mga maruming mangkok. Si Aling Sarna naman ay bumalik sa kusina. Pero, sa kaibuturan ng kanyang puso, itinatago pa rin ni Aling Sarna ang pangamba. Ilang beses na niyang naaamoy ang kakaibang karne. Kahit na pagkatapos lutuin ay natatakpan ito ng matapang na pampalasa ng sabaw. Sa ibang sulok, binibiro ni Mang Dario si Rico. Iho, pag lumaki ka na, huwag mong kalimutang magbukas ng isa pang branch, ha? Para lalong sumikat ang karinderya ng nanay mo. Ngumiti lang si Rico, hindi alam ang isasagot. Proud siya pero nalilito rin sa itsura ng ina nitong mga nakaraan na madalas mukhang nag-aalala. Lalong lumalim ang gabi. Sa kanyang boarding house, binuksan ni Bino ang study lamp at kinuha ang tissue na itinago niya. Maingat niyang binuksan ang pagkakatupi nito. Naroon pa rin ang maliit na bagay. Malinaw ang hugis, hindi pira-pirasong buto, kundi kuko na natuklap. Kinilabutan siya. Sinubukan ni Bino na maghanap ng comparison sa internet, tinipi ang keywords na human nail in food. Ang mga larawang lumabas ay nagpasama ng sikmura niya,
pero lalo siyang nakumbinsi na ang natagpuan niya ay hindi nagkataon lang. Gumawa siya ng desisyon. Bukas ng umaga, dadalhin niya ang bagay na iyon sa maliit na laboratorio ng College of Medicine kung saan may kakilala siya. Kailangan niya ng ebidensya bago mag-report sa pulis. Kinabukasan, balik sa normal ang sitwasyon sa Mommy House. Magiliw pa ring nagsisilbi si Aling Sarna sa mga customer. Kahit na paminsan-minsan ay tulala siya, napansin ni Rico na mas madalas ng malalim ang iniisip ng ina. Nay, sigurado po ba kayong ligtas ang karneng gamit natin? Maingat na tanong ni Rico. Natahimik si Aling Sarna at bumuntong hininga. Rico, matagal ko nang kilala si Jojo. Mabait siyang supplier, laging nasa oras. Kung hindi ako magtitiwala, nalilito rin ako kung kanino pa ako hahanap. Mas mura rin ang presyo niya, anak. Kung hindi makakasurvive ang karinderya natin. Tumango si Rico kahit hindi mapalagay ang loob. Gusto pa sanang magsalita ng bata, pero alam niyang nagsisikap ng husto ang ina para sa negosyo. Samantala sa universidad, nakipagkita si Bino sa kakilala niyang si Dina, isang graduating na medical student. Ipinakita niya ang bagay na natagpuan niya. Matagal itong tinitigan ni Dina at kumunot ang noo. Bino, halos sigurado akong kuko ng tao ito. Masyadong distinct ang hugis mula sa keratin layer hanggang sa texture, halatang hindi buto o balat ng hayop. Natahimik si Bino. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sigurado ka? Kung nagdududa ka pa, pwede kitang tulungan na ipacheck ito sa maliit na forensic lab sa faculty. Pero halos 100% sure ako. Lumunok si Bino. Ang katotohanan ay yumanig sa kanya. Kung totoo ngang may kuko ng tao sa mami, ibig sabihin ay may karumaldumal na itinatago sa likod ng karinderyang iyon. Nang hapong iyon, bumalik si Bino sa karinderya. Sa pagkakataong ito, iba na ang tingin niya. Hindi na niya nakikita ang simpleng kainan bilang ordinaryong lugar. Bawat customer na tumatawa, bawat mangkok ng mami na inihahain ay parang misteryo na nagtatago ng lagim. Umupo siya sa sulok, pinagmamasdan si Aling Sarna na abala sa mga mamimili. May tapat na init sa mukha ng ginang na tila ba wala siyang alam. Pero hindi maaring baliwalain ni Bino ang ebidensyang hawak niya. Sa loob-loob niya, nangako si Bino na kung mapatunayan ng lab results ang hinala niya, ire-report niya ang kaso sa pulis. Ano man ang maging kapalit. Lalong dumilim ang gabi. Nananatiling bukas ang karinderya, pero nagsisimula ng bumalot ang anino ng kadiliman. Walang nakakaalam na sandali na lang, ang pangalan ng Mommy House ay yayanig sa buong Maynila. Nang tanghaling iyon, napakainit ng panahon sa Maynila. Ang kalsada sa paligid ng eskinita, kung saan naroon ang Mommy House ay abala sa trapiko. Pero may ibang atmosfera na nagsisimulang maramdaman. Ang bulong-bulungan ng mga residente ay lumalakas. Ang balitang may kakaiba sa mami ni Aling Sarna ay mabilis na kumalat kahit hindi pa malinaw ang katotohanan. Ilang suki na dating laging dumadaan ay piniling umiwas. Samantalang ang iba ay pumupunta lang para sumilip mula sa malayo. Sa istasyon ng pulis, isang binata ang nakatayo sa harap ng investigador na seryoso ang mukha. Siya si Bino. Dala niya ang ebidensyang maliit na piraso na natagpuan niya noong nakaraan na ngayon ay nakabalot na ng maayos sa transparent na plastic. So ang ibig mong sabihin, natagpuan mo ito sa loob ng mangkok ng mami, tanong ng investigador. Patag ang boses nito pero matalim ang tingin. Opo, sir. Nakita ko mismo habang kumakain sa karinderya ni Aling Sarna. Pinacheck ko na sa kaibigan ko sa medisina. Halos sigurado siyang kuko ito ng tao. Pakisuyong imbestigahan po. Matatag na sagot ni Bino. Kahit may kaba sa boses niya. Nagkatinginan ang investigador at ang kasama niya, sa kaagad na inireport ang bagay na ito sa kanilang nakakataas, si Colonel Aris. Kilala si Colonel Aris na istrikto at veterano. Matikas ang katawan, nagsisimula ng pumuti ang buhok, at laging matalim ang tingin sa tuwing humahawak ng kaso. Nang marinig ang report tungkol sa kakaibang natagpuan sa Mommy House, napakunot ang noo niya. Kuko ng tao sa loob ng mami. Hindi ito simpleng kaso. Kung totoo ito, pwedeng magkagulo ang buong lungsod. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ihanda agad ang team para pumunta sa lokasyon. Ako mismo ang mangunguna, utos ni Colonel Aris.
Nang hapong iyon, kakabukas lang ng karinderya ni Aling Sarna. Nag-aayos ng mangkok si Rico. Habang si Aling Sarna ay naghahanda ng bola-bola sa kusina. Mukhang pagod ang mukha niya, pero pilit siyang umingiti. Ilang tapat na suki ang nagsimulang dumating. Kahit hindi kasing dami ng dati. Biglang huminto ang mga sasakyan ng pulis sa harap ng karinderya. Bumaba ang ilang opisyal kasunod ang figura ni Colonel Aris na agad kumuha ng atensyon ng mga residente. Agad na nagkumpulan ang mga tao, nagbubulungan sa kuryosidad. Magandang hapon, Aling Sarna, bati ni Aris sa formal na tono. Kami po ay mula sa kapulisan. Hinihiling po namin ang kooperasyon nyo. Gusto naming inspeksyonin ang kusina at mga sangkap dito. Nagulat si Aling Sarna. Namutla ang mukha. Inspeksyon? Bakit po, sir? Mami lang po ang tinda ko dito, wala pong iba. Nakatanggap kami ng report mula sa komunidad. Para makasigurado, kailangan naming suriin mismo. Huwag po kayong mag-alala, procedure lang ito, sagot ni Aris. Patag ang boses pero puno ng otoridad. Nang marinig iyon ni Rico, agad siyang tumayo sa tabi ng ina. Sir, wala pong ginawang masama ang nanay ko. Maliit na karinderya lang po ito. Tinitigan ni Aris si Rico sandali bago bumalik kay Aling Sarna. Iho, huwag kang mag-alala. Kung talagang walang problema, magiging maayos ang nanay mo at ikaw. Nagsimulang pumasok ang mga pulis sa kusina, tiningnan ang malaking kaldero ng sabaw, ang mga hilaw na bola-bola, pati na ang ilang sako ng karne na kakahatid lang ni Jojo kaninang umaga. Ang amoy ng sariwang karne na humalo sa amoy ng rekado ay pumuno sa silid. Isang pulis ang bumulong kay Aris, Sir, kumuha tayo ng sample ng karning ito para ipasuri sa laboratorio. Tumango si Aris. Tama, walang dapat maiwan. Lahat kailangang suriin. Lalong nagpanik si Aling Sarna nang makita iyon. Sinubukan niyang magpaliwanag, Sir, binibili ko po ang karning iyan sa permanenteng supplier. Jojo po ang pangalan. Wala po akong hinala kahit ano. Gusto ko lang pong magtinda para mabuhay. Gayunpaman, ginawa pa rin ng mga pulis ang trabaho nila. Nangolekta sila ng ebidensya, naglista at kumuha ng litrato. Mula sa labas ng karinderya, lalong dumami ang mga taong nagsisiksikan, gustong malaman ang nangyayari. May ilan pang naglakas loob na magsismisan ng malakas. Sabi na may kakaiba sa mami niya. Huwag mong sabihin galing sa hindi magandang karne yan. Diyos ko, kumain pa naman ako dito kahapon. Rinig na rinig ni Rico ang mga bulungan. Nangingilid ang luha sa mata niya, pinipigil ang galit at hiya. Gusto niyang ipagtanggol ang ina, pero nabulunan siya sa sariling boses. Pagkatapos ng inisyal na inspeksyon, lumapit ulit si Aris kay Aling Sarna. Mrs., kailangan namin kayong isama sa istasyon para kuhanan ng pahayag. Hindi po ito pag-aresto, investigasyon lang po. Kailangan din naming malaman ang tungkol sa supplier na si Jojo. Halos maiyak si Aling Sarna, pero sinubukan niyang maging matatag. Sige po, sir. Sasama ako. Basta huwag niyo lang pong sirain agad ang pangalan ko. Wala po akong kasalanan. Hinawakan ni Rico ang kamay ng ina. Nay, sasama po ako. Tinitigan sila ni Aris. Pwedeng sumama ang bata, pero hanggang waiting area lang. Kailangang pumasok ng nanay mo para magbigay ng pahayag. Nang gabing iyon, kinandado ng pulis ang mommy house. Lalong nagkagulo ang mga residente, mabilis kumalat ang chismis. Tila nahatulan na sila agad. Sa istasyon ng pulis, nakaupo si Aling Sarna sa interrogation chair. Mukhang pagod at litong-lito ang mukha niya. Sa harap niya, binuksan ni Colonel Aris ang folder. Mrs., pakisuyong maging tapat. Saan po kayo kumukuha ng supply ng karne? Kay Jojo po, sir. Matagal na po akong bumibili sa kanya. Ang sabi niya karne ng baka. Naniwala lang po ako. Wala po akong nakitang kakaiba. Maliban sa inatigilan si Aling Sarna, nag-alangan ituloy. Maliban sa ano, Mrs., himok ni Aris. Bumuntong hininga ng malalim si Aling Sarna. Minsan po medyo iba ang amoy, pero akala ko po dahil lang sa pagkakatago. Hindi po ako naghinala ng sobra. Matagal siyang tinitigan ni Aris, matalim ang mata na tila tumatago sa puso. Sa kutob niya, nararamdaman niyang walang alam si Aling Sarna,
pero kailangang sundin ang proseso. Sa labas ng interrogation room, balisang nakaupo si Rico. Nilapitan siya ni Bino, nakakaramdam ng guilt dahil nadamay ang pamilya sa malaking gulo. Rico, tawag ni Bino. Alam kong mabigat ito, pero kung totoong ang may mali sa karne, kailangan nating malaman ang totoo. Lumingon si Rico na mapula ang mata. Kung talagang walang kasalanan ang nanay ko, sisiguraduhin kong mapaparusahan ang nag-supply ng karning iyon. Tumango si Bino. Narealize niya na nagsisimula pa lang ang kasong ito. Nang gabing iyon, isinara muna ni Colonel Aris ang file. Hintayin natin ang resulta ng laboratorio. Kung totoong may mas malaking sindikato, dapat tayong maghanda. Sa likod ng pader ng istasyon, yumuko si Aling Sarna at nagdasal. Hindi niya inakalang ang maliit na negosyo na gusto lang magpakain ng tao ay magdadala sa kanya sa interrogation room. At sa labas, lalong lumala ang tsismis. Ang pangalan ng Mommy House ay nagsisimula ng bansagan bilang sentro ng misteryo. Ang mga araw sa istasyon ng pulis ay tila napakabagal para kay Aling Sarna. Mula nang dalhin siya para tanungin, halos hindi siya makatulog. Tuwing pumipikit siya, ang mukha ng mga suki na pinagsilbihan niya ay isa-isang lumalabas na tila humihingi ng sagot. Lagi siyang sinasamahan ni Rico sa waiting area, kahit bawal itong pumasok sa interrogation room habang nagtatrabaho ang mga investigador. Samantala, nakaupo si Colonel Aris sa opisina, nakatitig sa mga folder na nakatambak sa mesa. Sa gitna ng mga dokumento, may isang report na hinihintay niya. Ang resulta ng laboratory test mula sa sample ng karne na nakuha sa karinderya ni Aling Sarna. Nang dumating ang isang opisyal dala ang brown envelope, agad itong binuksan ni Aris. Nanliit ang mata niya, binasa ang bawat detalye. Lumabas ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Ang sample ng karne ay kumpirmadong naglalaman ng tissue ng tao. Hindi lang isa, kundi may indikasyon na galing sa higit sa isang individual. Bumuntong hininga ng mabigat si Aris at mabilis na isinara ang folder. Diyos ko, kapag ito nakarating sa publiko, pwedeng magkagulo ang lungsod, bulong niya. Gayunpaman, ang masamang balita ay hindi na itatago ng matagal. Isang reporter ang nakakuha ng tip mula sa loob ng laboratorio. Kinabukasan ng umaga, ang headline ng lokal na dyaryo ay may malaking pamagat, karneng tao sa Mami sa Maynila, hinihinala. Pulis, inamangkan ang may-ari. Mabilis kumalat ang dyaryo sa palengke, sa kalsada, at maging sa social media, nabulabog ang mga mamamayan. May mga naniwala agad, may nagalit, at may nagpanik dahil suki sila ng karinderya ng maraming taon. Sa eskinita kung nasaan ang karinderya ni Aling Sarna, nagbago ang ihip ng hangin. Dati ay puno ito ng tawanan at buhay. Ngayon, ang karinderya ay nakakandado na may yellow tape sa harap ng pinto. Nagkukumpulan ang mga tao, nagtuturuan habang nagsitsismisan. Sus Mariosep, kumain pa naman ako ng 2 mangkok kahapon. Kaya pala iba ang lasa. Kung totoo yan, napakasama naman ni Aling Sarna. Ang mga bulong-bulungan ay nakarating sa tainga ni Rico. Nang umuwi siya saglit para kumuha ng damit, nakayuko ang bata sa buong paglalakad, hindi makatingin kahit kanino. Ilang bata ang nang-asar sa kanya, sumisigaw mula sa malayo. Ayan na ang anak ng nagtitinda ng maming tao. Tumakbo pauwi si Rico. Umaagos ang luha niya. Sa istasyon ng pulis, ipinatawag ni Ari si Bino, ang saksi na unang nag-report ng kuko sa mangkok. Bino, alam mo bang ang report mo ay lumikha ng malaking gulo? Ngayon, pin-pressure kami ng publiko na kumilos ng mabilis, sabi ni Ari sa matigas na boses. Yumuko si Bino, nakakaramdam ng guilt. Sir, wala po akong intensyong gumawa ng ganito kalaking gulo. Gusto ko lang po ng katotohanan. Dahil sa lakas ng loob mong magsumbong, nabuksan natin ang kasong ito. Pero kailangan mong maging handa. Posibleng ang mga taong nasa likod nito ay hindi ordinaryong tao. Tumango si Bino ng dahan-dahan. Sa loob niya, unti-unti niyang narealize na ang maliit na hakbang ng pagbibigay ng ebidensya ay humila sa kanya sa gitna ng problemang mas malaki pa. Nang gabing iyon, ipinatawag ulit si Aling Sarna sa interrogation room. Maputla ang mukha niya, maga ang mata sa kakaiyak. Inilapag ni Aris ang resulta ng lab report sa harap niya. Aling Sarna, malinaw ang resulta ng laboratorio. May tissue ng tao sa mami na tinitinda niyo.
Gusto niyo pa bang tumanggi? Humagulgol si Aling Sarna. Diyos ko po, wala po akong alam, sir. Bumibili lang po ako ng karne kay Jojo. Hindi ko po alam kung saan galing yun. Natatakot po akong marinig yan. Matagal siyang tinitigan ni Aris. Ang tingin na iyon ay hindi lang hinala, kundi pagkalito rin. Sa kilos ni Aling Sarna, mas nakikita niya ang panik at kawalan ng alam kaysa sa pagkakasala. Kung totoo yan, Mrs., si Jojo ang susi. Pwede niyo bang ikwento ang detalye tungkol sa taong iyon? Itsura, kailan huling naghatid ng karne? Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Aling Sarna ang lahat. Kung paanong laging dumarating si Jojo tuwing hapon dala ang itim na sako. Kung paano siya nagbebenta ng karne sa presyong mas mura. At kung paanong si Aling Sarna, para mapanatiling bukas ang karinderya, ay piniling magtiwala. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Jojo sa isang inuupahang bahay na luma at marumi. Ang lumang VC sa sulok ay nagbabalita tungkol sa kaso ng mommy house na pinagkakaguluhan. Malamig ang mukha niya, pero sumilay ang tipid ng ngiti sa labi. Nakarating na pala sa pulis, bulong niya. Nagsindi siya ng sigarilyo, ibinuga ang usok habang nakatingin sa screen. Kung ganun, oras na para lumipat ng pwesto. Alam niyang mabilis siyang hahanapin ng pulis. Pero hindi basta-basta si Jojo. Sa likod ng simple niyang anyo, may malaking network na pumuprotekta sa galaw niya. Kinabukasan, puno ng reporters ang istasyon ng pulis. Nagtutulakan sila para magtanong sa development ng kaso. Nakatayo si Ari sa harap nila, naninigas ang mukha. Nasa stage pa kami ng investigasyon. Totoo na may natagpo ang tissue ng tao sa sample ng karne. Pero hindi pa namin masigurado kung sino ang tunay na responsable. Hinihiling namin sa publiko na kumalma at huwag ilagay ang batas sa sariling kamay. Pero hindi niya napakalma ang tensyon. Sa labas ng istasyon, isang grupo ng mga residente ang sumisigaw, hinihiling na parusahan si Aling Sarna. May ilan pang ang gustong sugurin ang bahay niya. Sa likod ng lahat ng ingay na iyon, hinawakan ni Rico ang kamay ng ina ng mahigpit. Nay, malalagpasan natin to, wala kayong kasalanan. Naniniwala ako. Pinigilan lang ni Aling Sarna ang luha. Alam niyang kahit mabunyag ang katotohanan balang araw, ang daan patungo doon ay puno ng tinik na kailangan niyang lakaran kasama ang anak. Mula nang kumalat ang balita sa lab result, ang buhay ni na Aling Sarna at Rico ay naging parang bangungot. Sa labas ng istasyon, daan-daang tao ang nakatayo na galit ang mukha. Nang aakusa, nagmumura, at ang iba ay nagdedemandang ikulong na agad si Aling Sarna. Sa interrogation room, muling kaharap ni Aling Sarna si Colonel Aris. Gusot ang mukha niya, nanginginig ang dalawang kamay habang hawak ang baso ng tubig na inabot sa kanya. Aling Sarna, mabigat ang boses ni Aris. Narinig na namin ang kwento tungkol sa supplier na si Jojo. Pero kailangan namin ng mas malinaw na detalye. Isipin mong mabuti, kahit gaano kaliit na impormasyon ay makakatulong. Tumango si Aling Sarna. Laging hapon dumarating si Jojo, sir. Laging may dalang itim na sako. Nasa 5'7" ang tangkad, medyo maitim ang balat, semi-kalbo. Wala po akong masyadong alam sa pamilya niya. Pero minsan nasabi niya na nakatira siya sa pinggiran malapit sa lumang bodega. Tinitigan ni Aris ang note sa kamay niya. Ang pangalang Jojo ay maaring maliit na piraso lang ng malaking puzzle, pero pwedeng maging susi sa pagresolba. Sa labas, nakaupo si Rico sa waiting area ng tulala. Isinubsob ng bata ang mukha sa tuhod, pinipigil ang iyak. Naririnig niya ang bulungan ng ilang pulis tungkol sa karning tao at mga biktima. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumatarak sa puso niya. Noon siya nilapitan ni Bino. Nakakaramdam siya ng guilt dahil ang report niya ang humila sa pamilya sa bagyo. Rico, mahinang sabi ni Bino. Kailangan mong magpakatatag. Naniniwala ako na walang kasalanan ang nanay mo. Kung may mali, yung supplier na masama yun. Lumingon si Rico na mapula ang mata. Pero sinisisi ng lahat si nanay. Inaasar nila. Sinasabi nilang anak ako nang nagtitinda ng maming tao. Natahimik si Bino. Alam niyang walang sapat na salita para mapakalma ang ganun kalaking sugat. Kinagabihan, pinamunuan ni Aris ang isang maliit na operasyon. Base sa tip ni Aling Sarna,
pumunta ang team sa lumang bodega sa pinggiran ng Maynila. Madilim at maalikabok ang daan papunta sa isang sira-sirang gusali. Maingat na kumilos ang mga pulis, nakataas ang mga baril. Pero nang gibain ang pinto, walang laman ang bodega. Tanging mga itim na sako na sira-sira. Mga tira-tirang karne na nabubulok at amoy malansa na nakakasulasok. Alam na niyang darating tayo, sabi ng isa sa tauhan ni Aris. Lumapit si Aris sa isang lumang mesang kahoy. Doon ay nakita niya ang maliit na notebook na puno ng sulat ng numero at pangalan. Ilang pangalan ang may X na pulang tinta. Hindi lang ito supplier, bulong ni Aris. Listahan ito ng mga biktima. Samantala, nakaupo si Jojo sa isang mumurahing cave ilang kilometro mula sa bodega. Binuksan niya ang lumang cellphone, nagbasa ng balita tungkol sa kaso ng mommy house na pinagkakaguluhan. Litong-lito pa rin ang mga pulis, sabi niya sabay tawa ng mahina. Nagsindi siya ng yosi, binuga ang usok habang nakatingin sa screen. Kung ganun, hayaan munang ako inisar na. Ngunit, isang lalaking malaki ang katawan ang umupo sa harap niya. Seryoso ang mukha. Masyado kang pabaya, Jojo. Dahil sa pag-leak ng supply mo, nakatingin ngayon ang lahat sa lungsod na ito. Nagkibit balikat si Jojo. Relax lang, yung babae na ang naging scapegoat. Pwede akong lumipat ng ibang lungsod kahit kailan. Yumuko ang lalaki, malamig ang boses. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpopondo sa lahat ng ito? Kapag nabuko ang organisasyon, mas mura pa ang buhay mo kaysa sa karneng tinitinda mo. Sa unang pagkakataon, nanigas ang mukha ni Jojo. Na-realize niya na pawn lang siya sa mas malaking laro. Sa istasyon ng pulis, bumubuo ng bagong strategy si Aris. Hindi siya pwedeng umasa lang sa pahayag ni Aling Sarna. Kailangan niyang makahanap ng konkretong ebidensya na mag-ugnay kay Jojo sa sindikato. Bukas ng umaga, gagawin natin. Mas malawak na paghahanap, utos ni Aris sa team niya. Ipakalat ang sketch ng mukha ni Jojo sa lahat ng unit. Tumingin siya kay Bino na naroon din ang saksing ito, kailangan nating protektahan. Posibleng subukan siyang patahimikin ni Jojo. Nanigas si Bino sa narinig. Hindi pa niya naramdaman na ganun kadelikado ang buhay niya dahil lang sa isang mangkok ng mami. Madaling araw, pinauwi muna si Aling Sarna na may status na under investigation at kailangang mag-report. Naglakad siya palabas ng istasyon ng nanghihina. Nang makita ang kumpol ng mga tao na nakatayo pa rin na may tinging puno ng galit, agad siyang yumuko. Tumakbo si Rico at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ka nag-iisa, Nay. Nandito ako, bulong ni Rico. Tumulo na rin ang luha ni Aling Sarna. Maaring pandirian siya ng mundo, pero ang yakap ng anak niya ang tanging lakas na natitira. Ngunit sa malayo, isang motor ang dumaan ng dahan-dahan. Sakay nito ang isang lalaking naka-jacket na itim na nakatitig ng matalim kay Aling Sarna at Rico. Ang tingin ay hindi lang kuryosidad. Tingin iyon ng isang taong sumusukat ng target. Lalong nagiging totoo ang anino ni Jojo at habang tumatagal, tila hindi naligtas ang Maynila. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Ang patak nito ay tumakip sa ingay ng kalsada. Ngunit sa simpleng inuupahang bahay ni Bino, ang kaba ay lalong kumakapal. Mula nang ibigay niya ang kuko ng tao sa pulis, hindi na naging payapa ang buhay niya. Madalas niyang maramdaman na may sumusunod sa kanya pauwi galing trabaho. Minsan pagbukas niya ng pinto, may nakikita siyang maliit na bato sa tapat ng terrace. Parang sadyang nilagay bilang tanda. Ngayong gabi ay mas nakakatakot. May sulat na chalk sa gate ng bahay na may isang maikling salita, Dayam, tahimik. Nanginig si Bino, nanikip ang dibdib. Alam niyang hindi ito biro. Mensahe ito mula sa mga taong ayaw mabunyag ang kaso ng mommy house. Sa kabilang banda, sinusubukan pa ring pakalmahin ni Aling Sarna ang sarili matapos makauwi galing istasyon. Kahit pansamantalang malaya, ang mandatory reporting status ay nagpaparamdam sa kanya na lagi siyang binabantayan. Tuwing lalabas siya ng bahay, may tingin ng hinala mula sa mga kapitbahay. Si Rico na dating masayahin ay mas madalas ng tahimik. Nakaupo siya sa sulok ng bahay, may ginuguhit sa notebook. Nang lumapit si Aling Sarna, nakita niya ang simpleng drawing. Isang ina at anak na nakatayo sa ilalim ng police line na pinalilibutan ng mga taong nagtuturo na may galit na mukha.
Bakit mo ginuhit yan, anak? Tanong ni Aling Sarna. Dahan-dahang yumuko si Rico. Ayoko pong patuloy na magalit ang mga tao sa inyo. Ayoko pong sisihin kayo. Bakit hindi sila naniniwala na may ibang taong masama? Umagon ang luha ni Aling Sarna. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Sa puso niya, sumumpa siyang magpakatatag para sa kaisa-isang pamilya na meron siya. Samantala, nakatanggap si Colonel Aris ng bagong report mula sa team niya. Sir, mukhang may kahina-hinalang galaw. Ang saksing si Bino ay posibleng nasa panganib. May signs ng intimidation. Kumunot ang noo ni Aris. Kung ganun, maglagay tayo ng surveillance. Huwag niyong hahayaang masaling siya. Kapag nawala ang saksi, pwedeng matigil ang kasong to. Agad na ipinatupad ang utos. 2 pulis na nakasibilyan ang inatasang magbantay hindi kalayuan sa bahay ni Bino. Gayunpaman, alam ni Aris na ang kalaban nila ay hindi maliit na kriminal. Si Jojo ay maaring dulo lang ng patalim. May malaking organisasyon na gagawin ang lahat para patahimikin ang saksi. Sa ibang lugar, nakaupo si Jojo sa masikip na kwarto na malamlam ang ilaw. Pinalilibutan siya ng ilang lalaking malalaki ang katawan. Hindi sila tauhan, kundi mga kasamahan na pare-parehong nakatali sa madilim na network ng organ trafficking. Kailangang tumahimik ang saksing iyan. Kung kailangan, alisin niyo siya, sabi ng isa sa mga lalaki sa mabigat na boses. Ngumiti ng tipid si Jojo. Relax lang, ordinaryong tao lang ang batang yan. Konting takot lang sapat na. Pero kung lalapit pa lalo ang pulis, kailangan nating kumilos ng mabilis. Tinitigan siya ng malaking lalaki ng matalim. Huwag mong kalimutan, kapag pumalya ka, hindi lang pulis ang maghahanap sa'yo. Hindi rin kami magdadalawang isip. Nanigas ang mukha ni Jojo, pero agad niyang tinakpan ang takot ng maikling tawa. Alam niyang delikado ang posisyon niya, pero sa loob niya ay desidido siyang manatiling nauna ng isang hakbang sa kahit sino, pati na sa pulis. Lalong lumalim ang gabi. Nakaupo si Bino sa loob ng bahay. Sadyang pinatay ang ilaw para magmukhang madilim mula sa labas. Nagsindi lang siya ng maliit na kandila sa mesa. Mabilis ang tibok ng puso niya tuwing may naririnig na motor na dumadaan. Biglang may mahinang katok sa pinto. Tok! Pinigil ni Bino ang hininga. Ang katok ay hindi tunog kapitbahay na dumadalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay na inabot ang seradura. Pero bago niya mabuksan, nakarinig siya ng malabong bulong mula sa labas. Itigil mo ang pagsasalita. Kung hindi, ikaw na ang susunod. Napatalon si Bino. Malinaw ang boses, malamig at puno ng banta. Umatras siya ng ilang hakbang. Binasa ng malamig na pawis ang likod niya. Nang maglakas loob siyang sumilip sa bintana, wala ng tao sa kalsada. Anino na lang ng motor na papalayo sa kanto ang nakita niya. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Aris si Bino. Nakita niyang maputla ang binata at mapula ang mata dahil sa kulang sa tulog. Pumunta sila kagabi, no? Tanong ni Aris. Matatag ang boses pero may empatya. Tumango si Bino. Sir, natatakot po ako. Ayoko pong may mangyari sa pamilya ko. Pero hindi ko rin kayang magkunwaring walang alam kung tatahimik ako. Mananalo ang mga masasamang tao. Tinapik ni Aris ang balikat niya. Matapang ka, Bino. Pero simula ngayon, under protection ka na namin. Ililipat ka muna namin sa safe house. Sa bahay ni Aling Sarna, nakarating din sa kanya ang balita tungkol sa pananakot sa saksi. Lalo siyang nakumbinsi na biktima lang siya. Tingnan mo anak, sabi niya kay Rico. May ibang tao na sumusubok magtakip ng krimen. Hindi tayo ang may kasalanan. Tinitigan ni Rico ang ina na puno ng tiwala ang mata. Kung ganun, kailangan nating maging matatag hanggang mapatunayan ang lahat. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng pagsisikap ng pulis na protektahan ang saksi at ibunyag ang network, kumilos si Jojo ng mastuso. Hindi lang siya nagtago. Nagsimula siyang magpakalat ng bagong rumor gamit ang mga bayarang tao, na si Aling Sarna daw ay matagal ng kasabwat niya. Mabilis kumalat ang balita, nagdagdag sa galit ng mga residente. Muling naging target ng fitna si Aling Sarna, habang ang tunay na mastermind ay malaya pa rin sa labas. At sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, isang bagay ang lalong lumilinaw.
hindi pa talaga nagsisimula ang tunay na laban. Nang umagang iyon, makulimlim ang langit ng Maynila. Ang ulan kagabi ay nag-iwan pa ng mga sanao sa makikitid na kalsada. Sa istasyon ng pulis, mas abala ang paligid kaysa karaniwan. Nakatayo si Colonel Aris sa harap ng malaking board na puno ng sulat at mga litrato ng investigasyon. Sa board na iyon ay may litrato ng walang laman na bodega, kung saan natagpuan ng team ang mga sako ng nabubulok na karne, sketch ng mukha ni Jojo, at mga pahina ng listahan ng biktima na nakuha nila. Ang mga pulang linya ay nag-ugnay sa lahat, bumubuo ng pattern na lalong lumilinaw. Tingnan niyo to, sabi ni Aris sa team niya. Mula sa listahan sa bodega, may higit sa 10 pangalan. Ilan sa mga pangalan ay tugma sa report ng missing persons nitong mga nakaraang buwan. Ibig sabihin hindi nag-iisa si Jojo. Bahagi siya ng mas malaking network. Isang batang pulis ang nagtaas ng kamay. Sir, kung ganun kailangan nating imbestigahan kung saan binebenta ang mga organ. Tumango si Aris. Tama. Sigurado akong hindi lang ito tungkol sa mami. Organ trafficking ito. Ang tirang karne ay ibinebenta sa murang halaga. Isa na doon kay Aling Sarna na walang kamalay-malay. Biglang tumahimik ang kwarto. Na-realize ng lahat kung gaano kalaki ang kasong ito. Samantala, nakaupo si Aling Sarna sa bahay niya na malungkot ang mukha. Mula nang kumalat ang bagong rumor, lalong bumigat ang paratang sa kanya. May sadyang bumabato sa bubong ng bahay. May nagsusulat pa ng mga pang-iinsulto sa bakod. Si Rico, kahit bata pa, ay sinusubukang palakasin ang loob ng ina habang winalis ang mga bubog sa bakuran. Nay, huwag po kayong matakot. Pwede silang magalit, pero balang araw malalaman din nila ang totoo. Hinaplos ni Aling Sarna ang ulo ng anak. Anak, matatag ako dahil lang sayo. Kung wala ka, sumuko na ako noon pa. Pero sa kaibuturan ng puso niya, nagsisimula siyang manghina. Paano kung hindi mabunyag ang totoo? Paano kung maniwala ang lahat na may kasalanan siya? Sa pinagtataguan niya, inaayos ni Jojo ang susunod na hakbang. Alam niyang palapit na ng palapit ang pulis. Nang gabing iyon, nakipagkita ulit siya sa malaking lalaki na nagbanta sa kanya noon. Gumagawa ka ng gulo, Jojo, matalim na sabi ng lalaki. Halos maamoy na ang pangalan natin. Sinubukan ni Jojo na kumalma. Relax, nagpakalat na ako ng rumor. Ngayon nakafocus ang lahat sa babaeng iyon. Alam siguro ng pulis na may higit pa sa nakikita nila, pero ang publiko, sigurado silang si Sarna ang maisala. Bumuntong hininga ng malalim ang lalaki. Kapag nakakuha ng ebidensya ng transaksyon ang pulis, tapos tayo. Tandaan mo, hindi lang tayo sa Maynila. May linya tayo hanggang probinsya. Huwag mong hayaang mabunyag ang lahat dahil lang sa kapabayaan mo. Samantala, nagdesisyon si Aris na palawakin ang investigasyon. Kinontak niya ang kapulisan sa ibang lungsod. Ikinumpara ang data ng missing person sa listahan na nakuha nila. Nakakagulat ang resulta. Ang parehong pattern ay lumabas sa Cebu at Davao. Hindi ito lokal na kaso. Intercity na to, matigas na sabi ni Aris sa team niya. Midleman lang si Jojo. Kailangan nating mahanap kung sino ang nasa taas niya. Isang opisyal na nagsusuri ng financial records ang nagtaas ng ulo. Sir, may isang pangalan na interesting, madalas lumabas bilang sender ng pera gamit ang iba't ibang account. Initial niya ay G. Matagal na tinitigan ni Aris ang note. Ang initial ay bago sa pandinig, pero halatang importante. Kailangan nating maghukay pa. Hanapin ang kahit sinong konektado sa pangalang to. Sa parehong gabi, nailipat na si Bino sa safe house. 2 pulis ang nagbabantay sa labas ng pinto. Gayunpaman, minumulto pa rin siya ng takot. Nagsulat siya sa notebook, sinusubukang ilabas ang pagkabalisa. Bakit ako? Bakit ako ang kailangang makatuklas nun, sulat niya. Pero tumigil siya sandali, nakatitig ng blanko sa pader. Kung hindi ako, baka walang makaalam. Baka mas marami pang tao ang mawala ng walang bakas. Na-realize niya na importante ang papel niya kahit delikado. Kinabukasan, ipinatawag ni Aris si Aling Sarna sa istasyon. Mukhang pagod ang ginang pero pinilit maging kalmado. Mrs., sabi ni Aris, may bago kaming ebidensya. Hindi ordinaryong supplier si Jojo.
Bahagi siya ng sindikato. Kailangan namin ang mas detalyadong testimonya niyo. May napansin po ba kayong kakaiba habang katransaksyon siya? Halimbawa sa pananalita, gamit o kung sino ang kasama niya. Nag-isip ng malalim si Aling Sarna. Minsan po dumating siya na may dalang itim na van. Karaniwan po nakamotor siya. Yung van po, iba ang plaka, galing probinsya. Natatandaan ko po kasi masangsang ang amoy, parang amoy formalin. Agad na itinala ni Aris ang detalye. Itim na van na amoy formalin, siguradong hindi nagkataon. Pwedeng ito ang distribution channel ng organ. Salamat, Mrs. Napakahalaga ng impormasyong ito. Sa labas ng interrogation room, naghihintay si Rico. Paglabas ng ina, agad niyang hinawakan ang kamay nito. Kahit pagod ang mukha, may sinag ng pag-asa sa mata ng ginang. Baka sa wakas malalaman na ng mga tao na hindi ako ang may gawa, bulong niya kay Rico. Ngunit sa labas ng gusali, naghihintay ang anino ng banta. Maaring nauna ng isang hakbang si Jojo, pero dahan-dahang lumilinaw ang network niya sa mata ng pulis. At sa unang pagkakataon, sigurado si Aris na ang kasong ito ay hindi na tungkol sa Mommy House. Ito ay pinto patungo sa mundong kriminal na mas madilim pa. Nang araw na iyon, nabalot ng bagong tensyon ang Maynila. Matapos ang pahayag ni Aling Sarna tungkol sa itim na van na may plaka ng probinsya, pinakilos ni Colonel Aris ang team para hanapin ang bakas ng sasakyan. Mula sa TV sa highway, nakakita sila ng malabong footage. Isang itim na van ang huminto sandali malapit sa lumang bodega bago humarurot papuntang expressway. Tinitigan ni Aris ang monitor nang may tensyon sa mukha. Ito na. Hindi lang ito nagde-deliver ng karne. Ito ang distribution channel. Inililipat nila ang mga kalakal gamit ang van na iyan. Kalakal, tanong ng isang miyembro ng team. Yumuko si Aris, mabigat ang boses. Organs. Ang salitang iyon ay tumarak na parang patalim. Samantala, sinubukan ni Aling Sarna at Rico na mamuhay ng normal. Kahit hindi nakatulad ng dati ang buhay nila. Ang karinderya na dating puno ay naging gusaling tahimik na may police line na hindi pa natatanggal. Madalas pa ring magbulungan ang mga kapitbahay kapag dumadaan sila. May nagsasara ng pinto ng malakas, mayroong hayagang ng iinsulto. Nagkukunwari lang na walang alam yan. Huwag lalapit, baka malasin tayo. Narinig ni Rico ang mga salitang iyon pag uwi galing eskwela. Kinuyom niya ang kamao, pinipigil ang galit. Pero hinawakan ni Aling Sarna ang balikat niya. Huwag mong pansinin, anak. Balang araw maiintindihan din nila. Pero sa kaibuturan ng puso niya, napapagod na si Aling Sarna. Ang bigat ng fitna at tingin ng puot ay nagpapabigat sa hininga niya sa bawat hakbang. Sa istasyon ng pulis, patuloy ang investigasyon. Natuklasan ni Aris na ang itim na van ay nakarehistro sa isang maliit na logistics company sa Cebu. Ngunit nang suriin pa, ang kumpanya ay front lang, walang totoong opisina, walang empleyado, fictitious address lang. Shell company to, sabi ni Aris. Ginagamit nila para pagtakpan ang illegal routes. Pinalawak ng pulis ang operasyon. Kinontak nila ang kapulisan sa Cebu para maghanap ng karagdagang bakas. Habang lalong humuhukay, lalong lumilinaw na ang sindikato ay may maayos na network at malaking pondo. Sa kabilang banda ng lungsod, nagsisimula ng maipit si Jojo. Matapos mabalitaan na nahanap ng pulis ang footage ng itim na van, agad niyang pinuntahan ang malaking lalaki na kontak niya. Kailangan nating magpalit ng ruta. Nakaamoy na ang mga pulis, balisang sabi ni Jojo. Tinitigan siya ng lalaki ng malamig. Hindi kami ang magpapalit ng ruta, ikaw ang maglilinis. Walang dapat na matira. Kasama ang saksi. Natahimik si Jojo. Alam niya ang ibig sabihin nun. Malinaw ang main target. Si Bino. Nang gabing iyon, si Bino na nasa safe house pa rin ay nakatanggap ng balita mula kay Aris. Baka ilipat ka namin ulit. Ang itim na van na tinutugis namin ay konektado sa malaking sindikato. Seryosong target ka na. Tumango si Bino kahit maputla ang mukha. Sir, handa ako. Ayokong tumahimik. Kung aatras ako, mas magiging malaya sila. Tinapik ni Aris ang balikat niya.
Napakahalaga ng tapang mo, pero tandaan mo, priority din ang kaligtasan mo. Sa bahay, nakaupo si Aling Sar na nakatitig sa telebisyon na nagbabalita ng updates. Isang presenter ang nagbabasa ng report tungkol sa itim na van na hinihinalang konektado sa kaso ng T-Human Mami. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang ibang media ay patuloy na nanggigiit na si Aling Sar na ang pangunahing suspect. Tahimik pa rin ang pulis sa papel ng may-ari ng karinderya, sabi ng newscaster. Pinatay ni Rico ang VC na inis ang mukha. Bakit ayaw nilang sabihin ang totoo? Bakit si nanay na naman ang sinisisi? Hinaplos ni Aling Sar na ang ulo ng anak. Sa barlang, anak, kailangan ng panahon ang katotohanan. Ang importante malinis ang puso natin. Sa hideout niya, nagsindi ng yosi si Jojo at tinitigan ang litrato ni Bino na nakuha niya mula sa sindikato. Tipid ang ngiti, matalim ang mata. Kung humihinga pa ang batang to, pwedeng masira ang lahat. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan ang numerong sa ulunan niya. Ihanda ang mga tao. Patahimikin siya ngayong gabi. Pero hindi alam ni Jojo na mas malapit na ang mga pulis. Mula sa analisis ng plaka, natunto ng team ni Aris ang pattern ng galaw. Laging lumalabas-masok ng Maynila ang itim na van tuwing 2 linggo. At ang susunod na schedule ay ngayong gabi. Inihanda ni Aris ang ambush operation sa tollgate. Ito na ang pagkakataon natin. Kapag lumabas ang van na iyon, huwag hayaang makawala. Sa 2 panig ng lungsod, 2 plano ang sabay na gumagana. Nagpadala si Jojo ng tao para patahimikin ang saksi. Samantalang ang mga pulis ay naghanda ng patibong para mabuwag ang ruta ng sindikato. At sa gitna ng lahat ng iyon, tanging dasal sa katahimikan habang yakap si Rico ang nagawa ni Aling Sar na. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Ang tangi niyang hiling ay tumila na ang malakas na bagyong ito. Napakadilim ng langit ng Maynila ng gabing iyon. Naiilawan lang ng mga poste ng ilaw na paminsan-minsan ay kumukurap. Sa Balintawak Toll Plaza, nakastandby na ang mga pulis na kumpleto sa armas. Ang mga patrol car ay nakaparada ng malayo para hindi mahalata. Samantala, nakatayo si Colonel Aris sa harap, naka-jacket na itim at seryoso ang mukha. Lahat ng pwesto ready na. Tandaan, walang gagawa ng contact bago ako magbigay ng signal, utos ni Aris sa radyo. Mabagal ang takbo ng oras. Ang hangin sa gabi ay tumutusok, may amoy na basang lupa matapos ang ulan kaninang hapon. Lahat ay naghihintay ng iisang bagay. Ang paglitaw ng itim na van na susi sa investigasyon. Sa ibang lugar, sa isang safe house sa pinggiran ng lungsod, balisang nakaupo si Bino. Sinabihan na siya ni Aris na posibleng ilipat siya ngayong gabi. Pero bago pa siya makapagtanong, biglang nawalan ng kuryente ang bahay. Napatalon sa gulat si Bino. Total darkness. Tanging tunog ng kuliglig sa labas ang naririnig. Sinubukan niyang magkapakapa para hanapin ang flashlight na iniwan ng pulis. Pero bago pa niya makuha, may narinig siyang yabag na papalapit. Bino, ang mabigat na boses ay malabo. Kasunod ang langit-ngit ng pinto na dahan-dahang bumubukas. Alam na alam ni Bino na hindi iyon boses ng pulis na nagbabantay sa kanya. Naipit ang hininga niya. Samantala sa tollgate, lumitaw na sa wakas ang isang itim na van. Ang plaka ay tugma sa data na nakuha sa kiki. Dahan-dahang umusad ang van na parang hindi alam na may mga matang naghihintay. Target entry. All units ready, sabi ng isang pulis sa radyo. Itinaas ni Aris ang kamay para magbigay ng senyas. Papalapit na ng papalapit ang van sa ambush point. Pinalibutan na ng mga pulis ang 3 direksyon, handang humarang pagkabigay ng signal. Pero biglang naghinala ang driver ng van. Binagalan niya ang takbo at lumingon sa kanan at kaliwa. Tila naramdamang may mali. Agad niyang diniinan ang gas. Habulin, sigaw ni Aris. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa gabi. Humaharurot ang itim na van, kasunod ang mga sasakyan ng pulis na humahabol mula sa likod. Sa safe house, sinubukan ni Bino na pigilan ang hininga. 2 anino ang pumasok sa loob. Isa sa kanila ay nagtutok ng patalim. Tumahimik ka o patay ka, bulong ng lalaki. Umatras si Bino ng dahan-dahan. Dumikit ang likod niya sa pader. Sinubukan niyang mag-isip ng mabilis.
Bumalik ang alaala niya sa basic self-defense lessons mula sa pulis noong nakaraang linggo. Hindi marami, pero sapat para magbigay ng sansang tumakbo. Nang malingat ang lalaki, sinipa ni Bino ang maliit na mesa hanggang sa tumaob ito at tumama sa kanila. Nabitawan ang patalim, nagkagulo sa kwarto. Tumakbo si Bino papuntang bintana, binasag ito gamit ang katawan at tumalon palabas kahit nasugatan. Ang sigaw ng mga lalaki ay umalingaw-ngaw, hinahabol siya sa dilim. Sa highway, lalong tumindi ang habulan. Nagzigzag ang itim na van, sinusubukang tumakas sa mga alternative route. Pero sinara na ng pulis ang lahat ng exit. Kinuha ni Aris ang radyo. Huwag niyong hayaang makawala. Kung kailangan, barilin ang gulong. Isa sa mga pulis ang nagpaputok diretso sa gulong sa likod. Umugong ang itim na van, muntik nang tumaob bago tuluyang huminto matapos sumalpok sa barrier. Agad na pinalibutan ng mga pulis ang sasakyan na nakatutok ang mga baril. Baba! Taas ang kamay! Sinubukan pang lumaban ng dalawang lalaki sa loob ng van, pero sa huli ay sumuko rin. Nang inspeksyonin, ang laman ng likod ng van ay nagpakilabot sa lahat. May mga cooler box na puno ng kahina-hinalang hiwa ng karne, nakabalot ng maayos sa makapal na plastik at amoy pormalin. Nagtakip ng ilong si Aris, puno ng galit ang mata. Ito ang ebidensyang matagal na nating hinahanap. Sa kabilang banda, nakatakas si Bino sa tahimik na kalsada. Puro gasgas ang katawan, dumudugo ang kamay dahil sa basag na salamin. Patuloy siyang tumakbo kahit kapos na ang hininga. Ang yabag ng mga humahabol ay papalapit ng papalapit. Sa malayo, nakita niya ang ilaw ng sasakyan ng pulis na dumadaan. Gamit ang natitirang lakas, sumigaw siya ng buong lakas. Tulong! Pulis! Sapat ang lakas ng boses para huminto ang isa sa mga patrol car. Dalawang pulis ang bumaba at tumakbo palapit kay Bino na halos matumba na. Bino! Anong nangyari? Namumutla ang mukha, pautal-utal na nagsalita si Bino. Gusto nila akong patayin. Agad siyang isinakay ng mga pulis sa sasakyan at dinala paalis habang umawang ang sirena. Ang mga humahabol na nakakita noon ay agad na tumakas sa ibang direksyon na pagtantong palpak ang misyon nila. Ang gabing iyon ay naging gabi ng paghukom. Nahuli ng pulis ang itim na van kasama ang importanteng ebidensya, habang si Bino ay nakaligtas sa tangkang pagpatay. Pero alam ni Aris na simula pa lang ito. Ang sindikatong kinakalaban nila ay mas malaki pa kaysa sa mga courier at bayarang duwag. Tinitigan niya ang wasak na itim na van at bumulong ng mahina. Nagsimula na ang laro nila. At kailangan nating maging handa lumaban hanggang dulo. Ang interrogation room sa headquarters ng pulisya sa Maynila ay malamig ng gabing iyon. Ang fluorescent light na nakasabit ay nagbibigay lang ng maputlang liwanag, lumilikha ng mahabang anino sa dingding. Ang dalawang lalaking nahuli sa itim na van ay nakaupo na nakaposas ang kamay sa mesang bakal. Matigas ang mukha nila, pero ang mga mata ay nagtatago ng pagkabalisa. Pumasok si Colonel Aris ng may kalmadong hakbang, dala ang makapal na folder ng mga litrato at recording ng operasyon. Inilapag niya ito sa mesa ng malakas. Kung matalino kayo, ngayong gabi makakauwi kayo sa selda ng payapa. Pero kung magmamatigas kayo, sinisigurado ko na bukas ng umaga, ang pangalan nyo ay nasa lahat ng dyaryo bilang big-time criminals. Sinong pipiliin nyo? Suminghal ang isa sa mga lalaki. Driver lang kami, sir. Wala kaming alam. Umisi ng malamig si Aris. Binuksan niya ang folder, ipinakita ang litrato ng cooler box na puno ng karne na amoy pormalin. Driver, ha? Ang driver karaniwang naghahatid ng pasahero. Hindi laman ng bagahe na ganito. Kaya huwag niyong sayangin ang oras ko. Nagsimulang maging balisa ang lalaki, yumuko, pero nanatiling tikom ang bibig. Samantala, sa labas ng kwarto, nakaupo si Bino na may bendang nakapulupot sa kamay. Kakatapos lang niyang gamutin matapos ang insidente sa safe house. Kahit masakit ang katawan, alerto ang mga mata niya sa bawat galaw ng pulis na labas-masok. Lumabas sandali si Aris para pakalmahin si Bino. Ang galing ng ginawa mo kanina. Kung hindi ka lumaban, baka wala ka na ngayon. Yumuko si Bino, mahina ang boses. Sir, hindi sila titigil, di ba? Bumuntong hininga ng malalim si Aris.
Hindi, pero hindi rin tayo titigil. Sa kabilang banda ng lungsod, natanggap ni Jojo ang balita na nahuli ang itim na van nila. Namutla ang mukha niya, nanginig ang kamay habang nilalamukos ang upos ng sigarilyo. Tanga! Paano silang naisahan ng ganun-ganun lang, bulyaw niya sa tauhan. Takot na sumagot ang isa, boss, sinara na ng pulis ang lahat ng daan. Siguradong matagal na silang nagmamanman. Kailangan nating humanap ng ibang paraan agad. Natahimik si Jojo ng ilang sandali tapos kumislap ang mata. Kung ganun, baliktarin natin ang sitwasyon. Kung may saksi ang pulis, gawin nating pabigat sa kanila ang saksing iyon. Sa interrogation room, nagsimula ng bumigay ang pangalawang lalaki. Binabasa ng malamig na pawis ang noo niya. Sir, inutusan lang kaming mag-deliver. Nakapackage na ang item sa bodega. Hindi namin alam ang laman. Kinatok ni Aris ang mesa ng malakas. Saang bodega? Ibigay mo ang address. Kinagat ng lalaki ang labi. Bakanting warehouse sa lumang pantalan. Pero sumusumpa ako, hindi kami pumapasok doon. Laging handa na ang lahat tuwing dumarating kami. Mabilis na nagsulat si Aris. Kumabog ng mabilis ang puso niya. Ibig sabihin may bagong lugar na pwedeng puntahan. Gayunpaman, sa likod ng tagumpay na iyon, alam niyang mas lumalaki ang banta. Hindi mananahimik ang sindikato kapag nabubunyag na ang ruta nila. Sa simpleng inuupahang bahay, tinitigan ni Aling Sarna si Rico na mahimbing ang tulog sa tabi niya. Madalas pa ring malungkot ang mukha ng bata. Tuwing naririnig na pinag-uusapan ng tao ang kaso ng mami, dahan-dahang tumutulo ang luha ni Aling Sarna. Diyos ko, patatagin niyo po kami. Huwag niyo pong hayaang masira ang anak ko dahil sa fitna na ito. Hindi pa niya alam na ng gabing iyon, nagsisimula ng bumuo ng plano si Jojo. Ang susunod na target ay hindi lang si Bino, kundi kahit sinong pwedeng yumanig sa testimonya. Bumalik si Aris sa command room. Nakakuha tayo ng impormasyon tungkol sa bodega sa lumang pantalan. Bukas bubuo tayo ng operasyon. Pero kailangang mag-ingat ang lahat. Pwedeng patibong to. Nagtanong ang isang opisyal, paano yung dalawang driver, sir? Tinitigan ni Aris ang monitor ng interrogation recording. Hayaan niyo sila sa isolation cell. Kung susubukang umatake ng sindikato, sila ang siguradong unang target. Malalim na ang gabi, pero nakaupo pa rin si Aris sa opisina niya. Nagkalat ang mga litrato ng kaso sa mesa, piraso ng karne, karinderya ni Aling Sarna, mukha ni Bino, at ngayon ang address ng bagong bodega. Tinitigan niya ang mapa ng lungsod, minarkahan ang mga rutang hinalang gamit ng sindikato. Lalong luminaw sa kanya na hindi ito maliit na kasong kriminal. Isa itong organisadong network na kayang yanigin ang seguridad ng lungsod. Jojo, bulong niya ng mahina. Akala mo makakapagtago ka sa dilim. Pero mawawala ang lahat ng anino paglabas ng araw. Sa ibang lugar, isinara ni Jojo ang cellphone matapos kausapin ang isang tao mula sa mas mataas na posisyon ng sindikato. Malamig ang mukha niya, pero nag-aalab ang damdamin. Kung maglalakas loob silang pumunta sa bodega, bulong niya sa sarili, sasalubungin natin sila ng apoy. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw nang magtipon ang tropa ng pulis na kumpleto sa armas sa pier ng lumang pantalan. Manipis na hamog ang tumatakip sa area, kaya lalong nakakakilabot ang paligid. Ang mga ibon ay lumilipad ng mababa tila nararamdamang may hindi pangkaraniwan. Nakatayo si Colonel Aris sa harap ng team, nakatitig sa matayog na lumang bodega sa kabila. Tuklap na ang pintura ng dingding, kinakalawang ang pinto. Pero iyon mismo ang nagpaganda rito bilang taguan. Pwede itong maging patibong, matigas na sabi ni Aris. Papasok tayo ng full formation. Walang magpapadalos-dalos. Tumango ang team. Tiningnan ang mga baril, sinuot ang bulletproof vest, at ang mga hakbang ay nagsimulang dumagundong ng dahan-dahan papunta sa gusali. Samantala, nakaupo si Bino sa safe room kasama ang dalawang pulis na nagbabantay. Balisa siya, kinakagat ang labi hanggang sa halos dumugo. Alam niyang importante ang operasyon, pero alam din niyang hindi mananahimik si Jojo. Sir, kung alam na nilang papunta ang pulis sa bodega, hindi ba delikado iyon, tanong niya. Tipid na umiti ang isa sa mga pulis. Kaya nga handa kami, iho. Huminahon ka lang, magtiwala ka kay Kolonel.
Pero hindi mapalagay si Bino. Ang imahe ng malamig na mukha ni Jojo ay nagmumulto pa rin sa kanya. Sa maliit na bahay niya, gising na si Aling Sarna madaling araw pa lang. Nakaupo siya sa sala, yakap si Rico na tulog mantika pa. Ang balita tungkol sa malaking operasyon ng pulis ay nag-leak sa media, kaya pinag-uusapan na ito ng ilang kapitbahay. Kung totoo ngang sa kanila ang bodegang iyon, baka malapit nang lumaya sa paratang si Aling Sarna, bulong ng isang kapitbahay. Pero mayroon pa ring mga siniko. Huwag ka munang maniwala. Baka drama lang lahat yan. Malay mo si Aling Sarna pa mismo ang nagbigay ng info. Muling tumusok sa puso ni Aling Sarna ang mga salitang iyon. Yumuko na lang siya, tumulo ang luha ng walang tunog. Sa pantalan, nasa harap na ng malaking pinto ng bodega ang team ni Aris. 2 pulis ang lumapit para subukang buksan. Hindi pala ito nakakandado. Sir, bukas ang pinto, bulong ng isa. Itinaas ni Aris ang kamay para magsenyas na maging mas alerto. Pasok ng dahan-dahan. Inspeksyonin ang bawat sulok. Umalingit-ngit ang pinto ng buksan. Bumulaga agad ang masangsang na amoy, halo ng lansa ng dugo at pormalin na tumutusok sa ilong. Ilang pulis ang nagtakip ng bibig gamit ang tela para pigilan ang pagsuka. Sa loob ng malawak na kwarto, puno ng cooler boxes. Dose-dosena ang dami na maayos na nakasalansan tulad ng sa karaniwang logistics warehouse. Pero nang buksan ang isang kahon, natahimik ang lahat. Ang laman sa loob ay hindi karne ng baka, kundi mga putol na parte ng katawan ng tao na inembalsamo na. Isa sa mga pulis ang nagtakip ng mukha, halos masuka. Diyos ko, mas malala ito sa inaakala natin. Kinuyom ni Aris ang kamao. Tegang ang mukha, pero matalim ang mata. Ito ang pinakamalaking ebidensya. Hindi tayo pwedeng pumalya. Ngunit biglang narinig ang malakas na ticking sound ng orasan mula sa isang sulok ng kwarto. Sir, naririnig niyo iyon? Tanong ng isang pulis. Agad na na-realize ni Aris ang sitwasyon. Sumigaw siya ng malakas. Lahat labas. Bilis. Bago pa man makalayo ang lahat. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bodega. Nagliparan ang mga cooler box, nabasag ang mga salamin, at nagsimulang dilaan ng apoy ang lumang kahoy. Tumalsik ang ilang pulis, may mga nasugatan. Ang iba ay sinubukang hilahin ang mga kasamahan palabas. Si Aris mismo ay naitulak sa lupa. Humuhuni ang tainga niya, pero agad siyang bumangon. Huwag magpanik. Lahat labas ngayon na. Pinuno ng maitim na usok ang hangin. Ang naglalagablab na apoy ay tumupok sa ebidensya na dapat sana ay magdidiin sa sindikato. Mula sa malayo, nakatayo si Jojo sa isang maliit na bangka. Tipid na nakangiti habang pinapanood ang pagsabog. Nyupi niya ang upos ng sigarilyo. Puno ng satisfaction ang mata. Paalam. Ang ebidensya ng pulis ay hanggang nood na lang. Lumingon siya sa tauhan niya. Sabihan ng lahat ng network, ready na ang bagong ruta. At siguraduhin ang saksing si Bino ay hindi na magtatagal. Sa headquarters. Ang balita ng pagsabog sa bodega ay nagdulot agad ng kaguluhan. Ipinapalabas ng media ang imahe ng itim na usok na pumapailan lang mula sa lumang pantalan. Operasyon ng pulis, pumalpak. Ebidensya, nasunog sa malaking sunog, ang headline sa telebisyon. Nanghina si Aling Sarna nang makita ang balita. Niyakap siya ni Rico ng mahigpit. Nay, huwag kayong umiyak, siguradong may paraan pa. Pero alam ni Aling Sarna na ang daan sa katotohanan ay lalong humahaba at humihirap. Sa labas ng nasusunog na bodega, nakatayo si Aris na puno ng alikabok at may sugat sa sentido. Lumalamon pa rin ang apoy. Umuungol ang sirena ng bumbero, pero mas mainit pa ang nararamdaman ng puso niya kaysa sa apoy. Pinagmamasdan niya ang mga guho na naninigas ang panga. Jojo, nagtagumpay ka ngayon. Pero hindi pa ito tapos. Hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Amoy usok pa rin ang Maynila ng gabing iyon mula sa sunog sa lumang pantalan. Walang tigil ang media sa pagtutok, sinisisi ang pulis sa pagkabigong protektahan ang ebidensya. Pero sa headquarters, nakaupo si Colonel Aris na malamig ang mukha. Nakatitig ang mata niya sa mapa ng lungsod na puno ng pulang linya. Sa pagkakataong ito, hindi tayo pwedeng dumepensa lang, sabi niya sa team.
Kailangan nating painin si Jojo para lumabas. Kung hindi, hindi matatapos ang kasong ito. Seryosong nakatingin ang lahat. Alam nilang ang pagtugis na ito ay magtatapos sa iisang bagay, direktang komprontasyon. Sa inuupahang bahay, tinitigan ni Aling Sarna si Rico na nagsisimula ng maging tahimik. Lalong naging malungkot ang bata matapos mapuno ang sisi ng balita sa pagsabog ng bodega. Nay, kung ubos na ang ebidensya, ibig sabihin ba habang buhay na tayong sisisihin, nanginginig na tanong ni Rico. Niyakap ni Aling Sarna ang anak ng mahigpit. Hindi anak, sapat na ang paghihirap natin. Balang araw malalaman din ang tao ang totoo. Naniniwala ako kay Colonel Aris. Pero sa puso ni Aling Sarna, siya mismo ay puno ng pagdududa. Ang pag-asa ay tila manipis na sinulid sa gitna ng bagyo. Samantala, si Bino na mahigpit na binabantayan ngayon ay lalong nade-depress. Sir, kung sira na ang ebidensya, ibig sabihin ako na lang ang pwedeng tumestigo. Ibig sabihin ako ang main target, sabi niya kay Aris. Tinitigan ni Aris ang binata ng may kumpiyansa sa mata. Tama ka, kaya gagawin nating huling sandata ang testimonya mo. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa kabilang banda, hindi nananahimik si Jojo. Matapos ang tagumpay sa pagwasak ng bodega, naramdaman niyang paubos na ang oras niya. Pin-pressure na siya ng sentro ng sindikato. Masyado nang malapit ang pulis. Kapag nahuli ako, guguho ang lahat. Nagsindi siya ng yosi tumingin sa langit ng gabi. Kung ganun, ako mismo ang tatapos sa kolonel na iyon. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ang pulis ng intelligence report. Lilitaw si Jojo sa isang bagong bodega sa pinggiran ng lungsod. Nagdesisyon si Aris na bumaba at pamunuan ang operasyon. Tatapusin natin ang lahat ngayong gabi, diin niya. Pinalibutan ng armadong puwersa ang area. Umalingaw ang yabag sa sementadong sahig. Tahimik ang bodega. Tanging ang malamlam na nakasabit na ilaw ang nagbibigay liwanag. Naunang pumasok si Aris, hawak ang baril. Jojo, napalibutan ka na. Sumuko ka na bago mahuli ang lahat. Mula sa dilim, narinig ang malamig na tawa. Lumabas si Jojo na may hawak na baril. Matigas ang mukha, nagliliyab na pula ang mata. Sumuko, ngumisi si Jojo. Akala mo ba susuko ako pagkatapos ng lahat ng ito? Wala kang alam, Aris. Hindi lang ako to, may daan-daang tao sa likod ko. Ang paghuli sa akin ay walang mababago. Hindi na tinag si Aris. Possible. Pero kahit paano ngayong gabi, isang kriminal ang titigil sa paghinga ng malaya. Sumiklab ang matinding bakbakan. Nagpalitan ng putok, nabasag ang mga salamin at umungol ang sirena sa malayo. Lumaban ng patayan ang mga pulis. Samantalang si Jojo at ang mga tauhan niya ay sinubukang tumakas sa likod na pinto. Ngunit hinabol siya ni Aris ng mag-isa. Nagkaharap sila sa madilim na pasilyo, ilang metro lang ang pagitan. Tigil, Jojo. Huwag mo nang gawing mas kahina-hinala ang sarili mo. Tumawa ng mapait si Jojo. Kahina-hinala? Ang kahina-hinala ay yung mga taang naniniwalang kumakain sila ng bola-bola ng baka. Padahal ang totoo ay mas malupit. Maliit na parte lang ako. Mas bulok ang mundong ito kaysa sa inaakala mo. Binaril ni Aris ang kamay ni Jojo, kaya nabitawan nito ang baril. Nagkaroon ng pisikal na labanan. Nagpalitan ng suntok ang dalawa, nagbuwalibagan hanggang sa wakas ay nalock ni Aris si Jojo sa sahig. Ikinabit ang posa sa kamay nito. Dito nagtatapos ang hininga mo, malamig na sabi ni Aris. Ilang araw ang lumipas, napuno ng malaking balita ang telebisyon. Si Jojo, ang utak ng distribusyon ng karning tao, ay nahuli sa operasyon ng pulis. Nabulabog ang publiko, dahan-dahang nagbago ang opinyon. Lumabas ulit ang pangalan ni Aling Sarna. Sa pagkakataong ito, bilang biktima na na-frame up ng sindikato. Sarado na habang buhay ang mommy house niya, pero kahit paano ay nagsisimula ng mabura ang malupit na paratang. Sa bahay, umiiyak si Aling Sarna habang yakap si Rico. Anak, malaya na tayo. Malinis na ang pangalan natin. Si Rico na laging malungkot ay sa wakas ngumiti ng may ginhawa. Nay, sa wakas alam na ng tao na hindi tayo masama. Sa korte, humarap si Bino bilang pangunahing saksi. Nanginginig ang boses pero matatag,
ikinuwento niya ang lahat ng nakita niya. Mula sa kakaibang lasa ng mami, banta ni Jojo, hanggang sa habulan na muntik ng kumitil sa buhay niya. Nagtala ang hukom, nagdiin ang piskal, at natahimik ang publiko sa kwento ng isang batang naging susi sa pagkabunyag ng malupit na network. Tumingin si Bino kay Aris na nakaupo sa bangko. Tumango ng dahan-dahan si Aris na tila nagsasabing, nanalo ka na, iho. Sa huling araw ng paglilitis, ibinaba ang hatol. Sinentensyahan si Jojo ng habang-buhay na pagkakulong. Maputla ang mukha niya, pero ang mata ay puno pa rin ng puot. Hindi pa ito tapos, bulong niya ng mahina. Pero ang posas at rehas na bakal ay nagsara sa lahat ng daan. Sa labas ng korte, magkakasamang nakatayo sina Aling Sarna, Rico at Bino. Tinitigan nila ang asul at maaliwalas na langit. Tila tumila na ang mahabang bagyo. Lumapit si Aris, nakangiti ng tipid. Malaya na kayo ngayon. Pero tandaan nyo, ang laban sa kasamaan ay hindi kailanman totoong natatapos. Tumango si Aling Sarna, pinipigil ang iyak. Salamat po, Colonel Aris. Kung wala kayo, baka habang buhay ng madumi ang pangalan ko. Tinitigan sila ni Aris isa-isa. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa tapang nyo. Tapang ng isang ina, isang anak, at isang saksi na hindi sumuko. Natahimik silang lahat, hinayaang tumimo sa puso ang mga salitang iyon. Nang gabing iyon, mas tahimik ang Maynila. Maaring hindi na bumalik ang mommy house ni Aling Sarna, pero sa wakas ay nakatayo ng tuwid ang katotohanan. At sa likod ng lahat ng sugat, may bagong paniniwala na ang hustisya, kahit mabagal at puno ng dugo, ay mahahanap pa rin ang daan sa huli.